Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. So muli po, nandito na naman po tayo sa ating programang Reaction Mo, Birada ko. Okay, bagong lahat, mga minamahal ko mga kababayan, pinasasalamatan ko po ang lahat po ng ating mga kababayan na patuloy pong sumusuporta at nagdarasal at talagang lagi pong nasa likuran ko, lalong-lalo na po dito po sa ating programa. So sa mga kababayan po natin nagpapadala po ng kanilang konting tulong sa ating pong GCash, sobrang maraming salamat po yan. Maraming salamat po. Yan po ay napakalaking bagay na po sa akin, lalong-lalo na po sa sitwasyon ko, no? Siyempre, pinasasalamatan din po natin maging yung ating pong mahal na Pangulo sa patuloy po niyang paglilingkod sa taong bayan, sa mapalabas man siya ng bansa o kahit saan man siya naroon, talagang hindi po siya tumitigil at hindi po puro pagpapasarap sa buhay ang ginagawa niya. Hindi po katulad ng isa dyan na nangangarap ng aagaw ng pwesto pero vice president pa nga lang ay wala nang ibang ginawa kundi maglakwatsa ng maglakwatsa, magsayang ng pera. So marahil ay alam nyo na kung sino ang tinutukoy ko. Okay, so sa ating mga kababayan po ay salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at ako po ay talagang walang paglagyan ng aking pasasalamat po sa inyong lahat, Okay, sa araw pong ito mga minamahal ko mga kababayan, nakita nyo naman po siguro yung title po ng ating pamagat po. So ng ating title po ngayon, ayan po nasa ating screen, yan po yung ating pamagat, patungkol po sa kung saan ito pong si Marcoleta dahil po sa kahihiyan na kanyang natamo dahil nga po sa kanyang ginawang katarantaduhan o pagsisinungaling po sa taong bayan, ayun, mismong mga gawari niya ang sumisira po sa kanya, So alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, isa din po sa dahilan kung bakit po gumawa ng kadramahan itong si Marcoleta na kunyari inambus. Yan lang yung inambus na hindi man lang nasugatan, ni hindi man lang na di ba? So dahil po yan sa malaking kahihiyan na natamo niya, dahil po sa ginawa niyang kadramahan din doon sa Senado, na kung saan mga minamahal ko mga kababayan ay ginamit po niya ito pong si Gutesa, So para maintindihan po ninyo mga kababayan, ito't panoorin mo na po natin. Ang isang grupo sa Office of the Ombudsman nagpasaklolo na. Dali lang po okay, ito. Biglang naglaho si Orly Gutesa, ang witness na nagsabing nag-deliver siya ng 46 na maleta ng cash, tig 48 milyon bawat isa sa kampo ni Nakong, Martin Romualdez at Saldico. Pero teka muna, ayon sa abogadong nakapirma raw sa affidavit, hindi ko yan pinirmahan. Fake document pala. At ayon sa mga source, si Mike Defensor mismo ang nagdala kay Gutesa kay Marcoleta. Si Defensor, loyalista ni Duterte at dating handler ng fake whistleblower na si Ador Mawanay. Diba? Parehong style, parehong script. Pagkatapos mabuking ang peke, boom! Naglaho si Gutesa. Walang DOJ appearance, walang statement, tahimik ang Duterte camp. Kung totoong witness nila, di ba dapat sila ang unang magrereklamo? Check natin ang logic. 48 milyon per maleta equals 53 kilo bawat isa. 46 na maleta equals 2.4 na tonelada ng pera. 3 van yan mga bes. At sa Forbes Park pa dinala. Walang guard, walang CCTV, walang testigo. At kung titignan ang background ni Gutesa, puro Duterte appointees ang dati niyang boss. Fayeldon, Andanar, Bantag at Sara Duterte. Kaya malinaw kung kaninong kampo talaga siya malapit. At mismong mga dati niyang kasamahan nag-deny sa mga sinabi niya dahil puno ng inconsistencies. At hindi ito unang beses.
matagal nang ginagamit ng Duterte Network ang mga pekeng saksi para sirain ang mga kalaban. Inaminta nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagtatanim sila ng witness at ebidensya para maipit ang kalaban nila. Mula kay Ador Mawanay noong 2001 hanggang sa revelation ni Gutesa ngayon sa 2025. Parehong formula, parehong style. At ngayon nagkaalaman na. Saksing scripted, istoryang imbento, ginawang proyekto ng Duterte Network. So yan mga minamahal ko mga kababayan, no? Kitang-kita naman po ninyo, no? Na lumabas bago po lumabas itong si Gutesa, pumunta muna po itong si Sara Duterte doon sa Senado, mismo sa opisina po ni Marcoleta. No, bakit kay Marcoleta siya pumunta samantalang ang pagkakaalam ko ang mas malapit sa mga Duterte si Bongo at si Bato? Bakit kay Marcoleta siya pumunta? Kasi may plano po sila. So ibig sabihin bago po nangyari ito, dati nang may usapan si Sara Duterte at si Mike Defensor na ako munang kakausap na ito ang magiging laro natin, ito ang magiging galawan natin. So nakita nyo naman mismo si Duterte na po ang umamin na sanay silang magtanim o gumawa ng istorya o maglagay o magtanim ng mga peking mga witness para lamang po idiin yung kanilang mga kalaban sa isang kasong hindi naman talaga niya ginawa. Wala po yung pinagkaiba dito po kay Laila de Lima. 'Di ba? Naalala ninyo yung mayor po ngayon ng Albuera, Leyte, na kung saan ay naging kasangkapan po ng mga panahon na yon ng mga Duterte dahil po sa napilitan ito at natakot dahil pinagbantaan pong papatayin. Ngayon mga minamahal ko mga kababayan, dahil po dito kay Gutesa, mas lalo pong naging malinaw sa taong bayan kung ano po ang galawan nito ni Marcoleta. Mas lalo pong naging malinaw sa mga Pilipino kung ano talaga ang pagkatao nito. Kung gaano ito kahusay, gaano ito kagrabe gumawa ng istorya, o gaano ito ka desididong magpagamit, no? Sa hindi ko lang alam kung magkano binayad dito kay Marcoleta ni Sara, kasi halatang-halata po na nagiging kasangkapan po siya nito ni Sara Duterte. Hindi naman ito magpapagamit kung wala po itong nakukuhang kapalit. Alam naman po natin yan. Kaya ang tanong, magkano kaya? No? Magkano kaya ang ibinigay nitong ni Sara kay Marcoleta? Biro nyo mga kababayan ko, ito na malinaw na po na posible naman na patatayuin, pasusumpain, pagsasalitain ni Marcoleta ito nang hindi mo niya tinatanong, teka, saan ka ba nanumpa? Sino yung attorney? Hindi ba posible naman hindi niya kinausap yung attorney? No, attorney, okay na ba tong niya? Salaysay niya dito, okay ba to? Ano na ba to? Posible naman. Abogado siya, 'di ba? So, lumabas, akala siguro ni Marcoleta, akala siguro nila na sa pamamagitan ni Gutesa masisiguro na nila na masisira nila yung mga taong gusto nilang sirain. Akala siguro nila sa pamamagitan ni Gutesa magwawagi na sila, magtatagumpay sila. Hindi nila alam na sa pamamagitan ni Gutesa kikilos ang kapangyarihan ng Diyos. At mismong sa kanilang mga ginagawa, doon sila mapapahiya, doon sila lalong masisira. Akala nila, tiwalang-tiwala sila sa sarili nila na sa pamamagitan ni Gutesa, masisira ang lahat ng gusto nilang sirain. Hindi nila alam na kikilos ang Diyos sa kalagitnaan ng usapin dyan sa Senado at gagamitin mismo ng Diyos si Gutesa para ibuking, para ihayag na itong si Gutesa ay isang kasangkapan ng mga taong sakim sa pera at kapangyarihan o kasangkapan ng mga taong
talagang masasabi nating malademonyo ang mga pag-uutak. 'Di ba? So, pero alam naman natin, magaling po talagang gumawa o magpalusot ito dahil abogado nga abogado. So maliban na gumawa siya ng kadramahan na ambush, ito lang yung inambush na mas marami pa yung gwardiya kaysa doon sa nag-ambush. Baliktad ang pagkakaalam ko kasi, mas marami yung uma-ambush. Pag sinabi kasing ambush, hindi kagaya ng sniper ang gagamitin, isa lang tao. Na, pag sinabing ambush, kadalasan po niya, base po sa aking experience, o sa aking mga pagsisiyasat, mas marami po yung naghahamal ba? Kasi titignan yan titignan yan ng mga kalaban, ilan ba yung madalas niyang kasama. Pag ang kasama ni Marcoleta ay nasa 40, so malamang times 1 yan, di ba? Times 1 yan. Pag 40 yung dala niya, 80 yung aambus, di ba? Yun ang kahit nga sa MPA, hindi nag-aambush yung mga yan ng alam nilang mas marami yung aambushin nila. 'Di ba? So ginagawa pong tanga, ginagawang bobo ni Marcoleta ang mga Pilipino, pinaglalaruan na lang po niya. Dahil sa kahihiyan niya tungkol po kay Ortesa, ay kay Gutesa, ayun, gumawa siya ng drama na kung saan ay katawa-tawa, kaduda-duda. 'Di ba? So napanood ko yung nila, pinanood ko yung kanilang TV network diyan sa Net25. At doon gumawa din ng palusot etong si Marcoleta. Alam niyo ba kung ano naging palusot niya? Eto at panoorin ho natin. Kasi para kami matapos ng pagdinig doon sa Marap, biglang nawala. Wala na rin nakakala ko sa sakaroon. Kasi ako naman, ang pira ko. Kasi wala namang pagdinig at hindi naman sa ulit ipapatawag. Pero kung sabay patatawag, may garansya bang babalik ito si Gutesa, Sen? Basta huwag lang nilang takutin kasi ngayon may nagsasabi na mayroon daw siyang 5 milyon na nakapatong sa kanyang ulo. Kaya, biglang naglang. So yun, mga minamahal ko mga kababayan. Yan ngayon ang laro nila. Gumawa ng script na salita doon sa Net25 at doon gumawa na naman ng kadramahan itong si Calboleta, no? Si Calbo naman talaga to wig lang niyang buhok niya 'di ba? So, dito mga minamahal ko mga kababayan, maliban sa gumawa na siya ng drama na inambush siya, eto, gumawa na naman siya ng drama na may patong na 5 milyon. Diyos ko po. Diba? Kung si kung si Gonzales ba yun? Morales pala yung kalbo. Yun nga katakot-takot na paninira yung ginawa nun. Pinatay ba? Malaya pa nga nakakawelga yung nananakot kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. napapatayin, pupugutan siya ng ulo. Yung sundalong baliw. Diba? Maraming nagbabanta sa buhay ng ating mahal na Pangulo pero ngayon malaya. Nilagyan ba sila ng patong sa ulo? Sige nga. Mas katakot-takot naman ang ginawa nila. Diba? Tapos ito, para naman makalusot at magmukhang, alam niyo yung mukha ni Marcoleta, ito po yung seryosong, yung pagmumukha niya, yan yung seryosong mambubudol. Yan yung seryoso yung pagmumukha niya, hindi mo mahalatang hindi nagsasabi ng totoo dahil yung pagmumukha niya mukhang tain ng demonyo. Talagang masasabi, totoo, magaling magdrama. So ito na, para makalusot siya, para masabi na sasabihin pa niya hindi daw alam. Hindi daw alam at wala daw nakakaalam na saan si Gutesa. Posible naman. May amo yan si Mike Defensor, malamang alam niya kasi si Mike Defensor ang nagpakilala. Malamang alam ni Sara Duterte yan dahil bago naging naging bodyguard ni Sara. Naging bodyguard yun ng ibang mga tuta ni Duterte.
Syempre naman, mas lalo namang hindi ako naniniwala na walang contact itong si Marcoleta, si kay Gutesa. Diba? Napakalabo po mga kababayan at napaka-imposible. Ngayon, dahil ayaw nang ilitaw ni Marcoleta itong si Gutesa dahil nga sa nagka-leche-leche yung kanilang kadramahan, na-booking yung kanilang kadramahan, ito na yung palusot niya ngayon. 5 bilyong patong sa ulo daw. Milyon. No? Wag lang daw takutin at lalabas daw ito. Talaga lang lalabas. 'Di ba? Yung salita niyang wag lang daw. Sino ang tinutukoy? 5 milyon? Galing talaga ni Marcoleta, mga kababayan. Alam niyo mga kababayan, hindi na po talaga lalabas yan. Alam niyo ba't hindi na lalabas si Gutesa? At hindi na ilalabas ni Marcoleta yan? Dahil pag nalaman at nakulong itong si Gutesa, hindi lang po si Gutesa ang makukulong dito. Pati si Marcoleta, pati si Mike Defensor, na nagsabwatan para ipalabas, para dalhin si Gutesa dyan sa Senado at magsalita ng kasinungalingan. At pag napatunayan na hindi totoo, no? Pero balita ko napatunayan na no? Napatunayan na talaga na hindi totoo yung affidavit niya. Base po kasi dito, balita ko nga kung tama tong balitang to na aarestuhin na o kinasuhan na itong si Gutesa. Pag nahuli to si Gutesa, itong si Marcoleta hindi na po ito makakatakbo. Opo, malaki-laki ang pananagutan niya dito. Kaya gumagawa po si Marcoleta ng iba't ibang mga kadramahan ngayon. No? Tingnan nyo pinagbabantaan daw na may patong na si Gutesa ng 5 milyon. Grabe. Husay talaga ni Marcoleta, basta Iglesia ni Manalo, mga kababayan. Ganun sila. Ganun sila katindi, ganun sila kahayop, ganun sila kademonyo, ganun sila kawalang niya. Mga kababayan, ang huhusay po talaga nila. No? So, panoorin po natin to. Pinakakasuhan na ng Manila RTC si Orly Gutesa matapos lumitaw na peke umano ang notarization sa kanyang sinumpaang salaysay. Sabi ng korte, hindi raw totoong pirma ni Attorney Petchy Rose Espera ang nasa affidavit na siya umanong nagnotaryo nito ayon kay Gutesa. Si Gutesa ang nagsabing siya mismo ay nagsagawa ng cash deliveries sa bahay ni na dating Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co at dating House Speaker Martin Romualdez, kaugnay ng umano'y kickback na natanggap ng mga mambabata sa flood. Kaya kung mapapansin nyo dito, tingnan nyo si yung engineer na kung ako nagkakamali, si Hernandez ba to? Ay, hindi to si Hernandez, parang ito si itong engineer na to, katabi niya. Nagulat, nagtaka, no? Nagulat, nagtaka dahil yung usapin po na yan po ay pera na mula po sa DPWH. Ang makakaalam niyan unang-una itong katabi niya Kaya nagulat, sino nagbigay? So marami naglalaro sa isip nitong katabi niya na si Alcantara. Isip-isip ni Alcantara, klarong-klarong gawa lang ito, klarong-klarong paninira lang ito. Kasi kaya tingnan niyo yung galawan niya, tingnan niyo panoorin niyo yung galawan ni Alcantara. Si Gutesa ang nagsabing siya mismo ay nagsagawa ng cash deliveries sa bahay ni na dating Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co at dating House Speaker Martin Romualdez, kaugnay ng umano'y kickback na natanggap ng mga mambabata sa flood control scandal. Si Gutesa ang surprise witness. Napansin ninyo, halatang halata po sa pagmumukha ni Alcantara na napapaisip siya, teka, paano, bakit, paano nangyari? 'Di ba? Kasi pinag-uusapan po diyan yung kickback, no? Kickback, dapat kung yan nga ay totoong kickback, no?
dapat dumaan mo na yan dun sa DPWH. Di ba? Dapat dumaan mo na yan. Bakit hindi alam ni Alcantara na may ganong nakapasok sa DPWH at yung kickback ay ibinigay sa ganito, binigay sa samantalang lahat yan sila may connection yan. Lahat, buong Pilipinas may connection ng lahat ng mga district engineer na naka-assign. 'Di ba? So, okay, balik tayo. Pag-usapan natin yung pinakakasuhan na. So ngayon, dito mga minamahal ko mga kababayan, maniwala kayo sa hindi po ipapalabas o hindi na itatago na po yan ni Marcoleta. Dahil ang magiging mitya po ng kanyang buhay, magiging mitya nila sa buhay nila, o magiging katapusan ng kanilang karir sa politika, ay ito mismong ginamit nila. Na kung saan sinadya ng Diyos na maging tanga, maging lutang, nung mga panahon na yon na nasa Senado siya. Pansinin nyo, balita ko, napakahusay nito gumawa ng istorya. Para rin itong si Morales. Ang problema, pagdating na doon sa Senado, tila sinadya ng Diyos na lituhin, no? Itong si Gutesa. So ito yung sinasabi ko sa inyo. Ang kalaban ng mga ito ay hindi na po si PBBM lang, kundi mismong ang Diyos na kumikilos para po kay PBBM. Kaya nga po, ito yung totoong ipinapasa Diyos ng ating Pangulo, yung lahat-lahat na nangyayari sa kanya. Ano sabi ng ating mahal na Pangulo? Hindi ko kailangan gumanti. Hahayaan ko na ang kanilang paninira ang sisira sa kanila. At yan na nga, nangyayari na po mga minamahal ko mga kababayan. Na yung kanilang paninira ang sumisira na sa kanila ngayon. Kaya itong si Marcoleta, itong kanyang kagaguhan, itong kanyang kahayupan, huwag niyang kakalimutan na kung si Digongyo nga, nahayop sa lahat ng hayop, nagkaroon ng katapusan, siya pa kaya. Akala siguro ni Marcoleta, eto tignan niyo, itong nakakaawa. Dahil sa napahiya siya, dahil sa natuklasan na ginamit lang niya si Gutesa, at meron siyang pananagutan dito, gumawa ng kadramahan itong si Marcoleta. Bakit? Para makuha niya yung simpatya, unang-una, ng kanyang mga kapwa kulto. Diba? Para makuha niya yung simpatya ng kanyang mga kapwa kulto. At siyempre, magagalit yung kanyang mga kapwa kulto kasi kuyog tong mga to eh. Inambush siya. So ngayon, ibibintang ngayon sa isang tao, sa dalawang tao, sa tatlong tao, hindi natin alam kung ilan yung iaano nila dyan. Ngayon, gagamitin ngayon yung mga membro. Ito naman mga tangang mga membro, sunod lang ng sunod, galaw ng galaw, hindi alam na sila ay nagiging laruan na lang at nagiging kasangkapan ng ilang tao na mayroong personal na mayroon lang sariling interes. So yan ang hindi nila alam. Ngayon, mga kababayan ko, ewan ko lang kung ano pa yung susunod na magiging hakbang o magiging alibay o magiging palusot o magiging kasinungalingan nito ni Marcoleta para lamang matakasan itong kanyang pananagutan. Sa totoo lang, habang gumagawa at nagpapagamit si Marcoleta kay Sara, nagkakaroon lang po siya ng napakaraming kasalanan at unti-unti pong nakikita, nalalaman, natutuklasan ng ating mga kababayan ang kanyang baho, ang kanyang maduming estilo na kung saan ay walang pinagkaiba sa estilo po ni Rodrigo Roa Duterte. Yan po ang katotohanan. So ngayon, dahil mayabang po tong kupal na to, siguro pinaasa niya si Sara Duterte na huwag ka mag-alala, iglesia ako ni Manalo. Protektado ka namin. Kami bahala sa iyo. Kami ang gagawa ng paraan. Basta, alam mo na. Di ba? So, alam mo na yung kalakaran. Di ba? So, mga kababayan ko, ako para sa akin hindi magtatagal, maniwala kayo. Dalawa lang sasapitin nito ni Marcoleta. Kung hindi ito matanggal sa kanyang pagiging politiko, malamang haharap ito sa napakaraming kaso. Kasi dito pa lang kay Gutesa delikado na siya. Yan ang magiging katapusan niya sa karir niya
bilang isang politiko. Kasi pag napatunayan yan, kasi meron akong napanood na kasama natin, kaisa natin. Eto, panoorin natin saglit para maintindihan ninyo. Rodante Marcoleta maaaring makulong kasama ni Orly Gutesa at hindi na muling makatakbo sa kahit anong posisyon sa pamahalaan bilang politiko. Yan po ay dahil sa mga pinagagawa po nila. Yan po, kakalabas lang po ng findings ng Manila Regional Trial Court, no? At nalaman po nila na pineke yung pirma dun po sa nagnotaryo dun sa sinumpang salaysay. Pag sinabi mo sinumpang salaysay, ibig sabihin nangangakuan na totoo yung mga pinagsasabi mo. Nakita naman po natin nasa TV, no? Kita-kita kung paano diniliver ni Gutesa yung mga pinagsasabi niya at halatang kasinungalingan, di ba? Kaya maaari pong makulong itong dalawang ito dahil nire-recommenda na kasuhan sila ng perjury, no? Yung principal na si Orly Gutesa at yung mga nagpresenta nga daw, di ba lamang si Rodante Marcoleta po yun. At ito po, ano po ba ang consequence kapag nakasuhan ka ng perjury? At ayon nga po, no, sa ating batas sa Pilipinas, no, kapag nakasuhan ka ng perjury, ano po yan, sako po yan ng moral turpitude na pinagpabawal sa Omnibus Election Code na tumakbo ka, no, hindi ka makaka-file ng hindi ka na pwedeng mag-run sa public office. Kung totoo nga pong guilty itong dalawang ito sa perjury, no, sa pagsisinungaling sa isang korte, no, daming nanonood, no, ang lakas naman ng loob nyo para magsinungaling sa amin, di ba? Kaming mga naghahanap ng hustisya dito sa flood control mess, no, kayo gagamitin nyo sa politika yung mga pagkakataon na ganito, no. Alright, so guys, wag po natin iboboto yung mga ganitong klaseng tao, no. Once again, balita at naman, let's do this. Okay, so yun. Dahil sa ginawa ni Marcoleta, mga kababayan, maaari po siyang makulong at magiging katapusan na rin niya. O ito yung magiging katapusan niya sa kanyang karir bilang katapusan ng kanyang karir bilang politikong korap, bilang politikong balasubas, bilang isang politikong walang niya, no? So grabe, talagang kailangan na po magwakas na yung kahayupan nito, no? Talagang nagiging kasabwat po siya. Biro mo kay Mike Defensor pa lang nakikita nyo na yung gawain ni Mike Defensor, maalala ninyo, grabe, iisang galawan talaga. Magagaling silang gumawa ng mga istorya, mga para lang gipitin yung kanilang mga kalaban. Pero ganoon pa man, mga minamahal ko mga kababayan, tulad po ng sinabi natin, kahit anong gawin nila, dahil Diyos na po ang gumagawa ng paraan. Tingnan si Digong nyo, sabi nila matibay, magaling man, pero walang matibay sa Diyos sinadya na rin ng ating Panginoon na mismong si Sarah ang magtraidor sa kanyang ama. Kasi alam na ni Sarah ang hulihin ng tatay niya, ba't sinadya po niyang papuntahin sa Hong Kong at palapagin yung pagbalik, palapagin doon sa yung eroplano ng tatay niya. Di ba? So kaya sabi ko nga, itong mga ito talagang kinakailangan ng kalusin, no? Kinakailangan ng trabahuin itong mga to para matigil na yung kanilang mga kabulastugan. So muli po, tulad pong sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating bayan, mabuhay po ng pamamahala sa ating bayan. Maraming salamat po.